So guys, ayan siya. Yung bubong. Hi guys! This is third day ng aming renovation. Ayan guys, yung dalawang bintana. Ayan. Dalawang klase ng bubong. Sa harapan. So ayan. So guys, ayan na. Ngayon guys ay third day ng paggawa. So ngayon, ayan na siya. Mayroon na siyang hams para doon sa guys, sa pinto. So ayan na siya, third day. Third day pa lang yan. Pero ang kontrata ko dito, my contract is 2 weeks, 8 days contract. So almost 2 weeks. So ayan na siya. Ayan na siya guys. Mayroon na siyang cabinet. So ayan ang cabinet niya na. Pero hindi pa siya. Bale, ito bale 3 door ang gagawin niya dyan. No? Ayan. So ayan na siya. So ayan na siya guys. So hindi pa siya tapos kasi lalagyan pa niya yan dito ng yung mga siwang na yan. Lalagyan pa niya yan ng mga corner yan. At finishing guys. So update ko na lang kayo pag okay na siya. So third day. Ayan ang nagawa nila ng pangatlong araw pa lang. Mabilis silang gumawa talaga. Pero guys, itong mga kahoy na to, inisprayan na nila yan ng anti-anay. Inisprayan nila na anti-anay yan bago ikabit. Tapos ito, na to, may semento na tong hardflex na yan, yung lawanet na may hardflex. So itong pangalawang cabinet, hindi pa niya nalalagyan ng pinto. So Monday na kasi ngayon is Saturday, so tomorrow day off nila yan guys. So ngayon ang aming ito hindi pa rin nila natatapos. So Monday na ang balik nila. Tapos ito ngayon bali ito na ang kanyang, ayan na guys. So lalagyan na nila ng bakal para doon sa bubong. Yan. Kasi pinabakal ko na rin yung mga haligi, pinabakal ko na rin siya lahat para hindi na siya anayin. Ayan, kasi dati kahoy yan. Tapos, pero ang tagal naman nung kahoy na yun. Siguro mga 40 years yung kahoy na yun bago nasira. So, ngayon pinabakal ko na lang siya. Kaya, yan. Dapat nga ipapa-continue ko na siya ng bubong. Kaya nang sabi ko, wag kasi ganyan na lang. Kasi sabi ko, baka pumangit pag i-full cover ko ng bubong yun dito. So, kaya ganyan na lang siya. So, ngayon, ang daming basura sa likod ng bahay. Didi! Ang aming aso, hindi siya makatulog kasi maingay. Tapos, hindi siya maghapon lang siya nandito sa garahe. Kasi nga, ayan o, tingnan nyo ang mga basura. Nandito lahat. All garbage is here at the back. So, ngayon itong mga basura na to guys, ayan. Itong mga pinagtanggalan na to dun sa loob ng bahay. Hahakutin nila yan. Bali, kukunin nila yan na na isang jeep daw. Papahakot yan, ayan. So, ayan ang mga basura nila dito. So buti na lang guys, mayroon akong space na may space ako dito sa likod na pwedeng pagtambakan ng mga kahoy ng mga basura. So next time, iyon naman ang ipapagawa ko guys. Isang kwarto na yun dun sa likod, iyan naman ang ipapagawa ko, ayan o. Pero piniresyuan niya ako ng dyan, 250. Ang price niya sa akin yan, 250,000 ang price niya sa akin dyan. Pag ginawa, all finishing na yun. Walang second floor, kundi
Yan lang, tataasan lang nila yung bubong. Tataasan na lang nila yung bubong dyan. Bali, yung bubong niya, ipapantay na doon sa bubong ko. Dito yung normal na bubong, ipapantay na dyan. Tapos, bali, mag-a-adjust sila dito ng mga... So ang a-adjust sila dito ng lapad niya dito, guys. Yan. So, ipapantay na yan dyan. So, piniresyoan niya ako ng 250 dito. So, kasi plano ko, guys, pauupahan ko siya or I don't know, para pag nag-for good na ako dito, mayroon ng mayroon na akong titirahan. So, ayan. Arlene! Tapos yun. Ah! Oh! Ang ginagawa mo dyan, gusto niyo balot? Ako gusto ko Penoy. Penoy? O tawagin mo din. Ay naku, hindi na naman ako nag-record. Kuya Balot! May Penoy? May sabaw wala? Ito ngayon guys, ang aking bakasyon dito sa Pilipinas. Yan, pag nandito ko sa Pinas, ayan, linis ako ng linis. Tapos, kung ano yung makita kong dumi, wala akong para mukha akong katulong dito. So, ngayon guys, tingnan nyo, ito pa, yan nakikita nyo yan guys, itong, dito sa bubong ko na yan, ayan, ipapaayos ko pa yan. Marami pang gagawin dito sa bahay ko, ayun o. Tingnan mo, pati sa labas yan, ayan o. Dami pa ditong re-repairin dito sa bahay ko. Pati yung mga yan, yung mga kesame na yan guys. So, yan o. Yan o, ipapaano ko pa yan kasi kailangan yan mapinturahan. Dahil yung unang gumawa ng bubong ko guys, hindi yan tinapos. Kumbaga naloko nanloko sila. Kaya ang advice ko sa inyo, pag kayo magpapa-renovate ng bahay, kailangan may kontrata. Kasi nung una, yung unang gumawa ng bubungan ko guys, walang kontratang ginawa. Kumbaga, yung anak kong panganay nagtiwala doon sa tao kasi kakilala niya daw yun. Ngayon, so walang kontratang ginawa dahil tiwala nga. So, cash out sila ng cash out ng pera. Nung na-cash out na nila yung pera, ayun, hindi na tinapos nila kasi wala na silang kukunin na pera dahil ang kontrata, ang pinag-usapan namin dito is 360,000 peso sa bubong kasi nagpataas ako ng konti. So ngayon, hindi gumawa ng kontrata yung anak ko. So kumbaga, naloko. Ngayon, itong gumagawa ngayon dito sa bahay ko dito sa cabinet, may kontrata ako dyan guys na 125,000 peso. Bale, yung 3 bubong gagawin at saka yung 2 cabinet dyan sa loob. Lahat, tapos yung toilet pa nga. All in all, inclusive materials na 125,000. Finishing na yung guys. Pero, okay siya kasi siya mismo nagsabi sa akin na gagawa kami ng kontrata. Tapos yung kontrata nakalagay doon kung ano ang gagawin nila dito sa loob ng bahay ko at tapos yung full amount ng kontrata 125k. Tapos sabi ko hindi ako magkakas sa kanila dahil ayaw na, dahil nadala na ako nung una. Sabi niya pag nagpagawa po kayo na walang kontrata at ayaw gumawa ng kontrata nung gagawa, scammer po yun. Kaya, advice ko lang, kung kayo'y magpapagawa ng bahay o magpaparenovate ng bahay at alam mo, pagdating sa pera, ganyan, kahit kaibigan nyo pa yung gagawa o kakilala nyo pa o matagal nyo nang kakilala, pagdating sa pera, kailangan talaga guys, may kontrata kayo na panghahawakan. Ngayon, yung unang gumawa nitong bubong ko, hindi ko sila makasuwa dahil wala ngang kontrata. So ngayon, siyempre, learn by mistake. Kaya itong pangalawa kong kinuha, sila ikwinento ko yung unang experience ko doon sa gumawa ng bubong. Kaya sila na mismo ang
nag-suggest na gagawa tayo ng kontrata, ganyan ganito. So may kontrata kami dito, tapos pati yung down payment na binigay ko naka-indicate din doon. Tapos ngayon sabi ko hindi ako magpo-fully cash sa inyo ng 125,000 dahil nadala na ako doon sa unang gumawa ng bubungan ko. So ngayon sabi ko 70% ang ibibigay ko sa inyo, yung 55,000 is pag natapos nyo na yung yung gawa nyo, yung talagang complete na. Tapos sabi niya wala namang problema. So ngayon dahil pag okay ang gawa nila guys, sila na ang gagawin ko nung mga dapat repairin dito, tsaka itong bahay ko na yan, yung maliit na bahay na yan, siya na rin ang paggagawin ko niyan. Kasi sila talagang honest sila at talagang malinis silang gumawa at saka mabilis. Siyempre kasi kontrata at saka pag kayo nagpa-renovate ng bahay, isa pang tip ko sa inyo guys, kailangan ipakontrata nyo na yan. Kasi pag nagbayad kayo ng daily, yung arawan guys, babagalan nila yung gawa nila, talo kayo. So siyempre pag mabagal ang gawa, itutulak nyo sila na bilisan pero hindi nila yung bibilisan. Kaya kailangan, kasi dito sa Pilipinas, pag nagpagawa ka dito, kontrata na talaga ang gusto nila. Ayaw na nila ng arawan. At saka ngayon guys, alam mo ba, ang taas na ng mga construction payment ngayon. Halimbawa, ang mason, babayaran mo na siya ng 1K isang araw. Tapos yung mga helper nila dito, ang per day nila 600 kung babayaran nyo yun. Tapos, babagalan nila yung para nga naman kumita sila. Ngayon, kung ikukontrata nyo, mas mapapabilis kasi bibilisan nila yun eh. So ngayon ang kontrata ko dito is 8 to 10 days ang kontrata ko dito. So kung matapos nila ng mas mabilis dun sa 8 to 10 days, mas okay. Kasi hindi ko makakapagpahinga pa ako bago ko bumalik ng Germany. So kaya okay naman, malinis silang gumawa. Hindi nila iiwanan yung trabaho nila na madumi yung sahig, yung kung ano yung mga tira-tira nila guys, lilinisin nila yun. Kaya yun lang ang tip ko sa inyo, pagka nagpa-renovate kayo ng bahay, kailangan may kontrata at papakyaw nyo na lang guys, wag na kayo mag-arawan ng bayad. At yung kontrata na yon, at wag kayong magpo-fully paid kahit may kontrata, kailangan alimbawa 50% lang muna ibigay nyo or 70%. Kasi syempre guys, pag may kontrata, kailangan talaga magbigay ka sa kanila ng kalahati kasi syempre pambili nila ng materials yun. So yung ako kasi 70% ang binigay ko sa kanila. So yung rest, pag natapos na yon, para talagang tapusin nila. Kasi pag nagpulikas kayo sa kanila, ay nako, baka mamaya hindi na nila tapusin yung gawa. Wala na. Kaya kailangan, unang-una, may kontrata kayo. Second is, wag kayong mag-fully cash doon sa pinag-usapan yung price nung kontrata nyo. Kailangan, half lang yun. Tapos saka nyo na ibigay. Pag nagawa na nila na yung tapos na yung trabaho nila, saka nyo lang doon ibigay yung fully paid. So, at saka linawin nyo rin na pag kontrata ang trabaho, walang pagkain. No? Walang pagkain yon. Sila na ang bahala sa pagkain nila. Kasi kung ipe-per day nyo din yan, ang bayad nyo, sagot nyo na ang pagkain ng trabahador, mas mahirap yun at mapapamahal kayo. Kaya kailangan kontrata without food. So, yun lang guys, ang tip ko sa inyo pag magpagawa kayo ng bahay o magpa-renovate. Kasi guys, pagdating sa pera, mahirap magtiwala. Kahit kakilala nyo pa yung construction or kaibigan nyo pa yung construction or kahit kamag-anak nyo pa yung construction, when it comes of money, masisira lahat yan guys. So guys, that's all for today guys. Ayun ang aking alaga. Binabantayan niya ako dito. So that's all. Thank you for watching guys. At update tayo ulit tomorrow. Ay,
Today is Saturday, today is Saturday guys, January 4. So, starting na naman na work nila is Monday, January 6. So, pang third day nila ngayon. So, okay guys, thank you for watching. Bye-bye. Sana guys may natutunan kayo kahit paano. Bye-bye.